Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa po sa atin. Yan, salamat sa Diyos. Good morning po sa lahat at maging sa mga makakapanood po ng video po namin ni Lord sa umaga na ito, sa araw po ng linggo. Yan, salamat po sa ating Diyos na buhay. Yan, patuloy po natin siyang papurihan, sambahin, dakilain, luwalatiin, itaas po sa ating mga buhay. Amen po. Ngayon po ay araw po ng linggo at nasa buwan po tayo ng November, ano po bang date na ngayon? November 10. Yan, November 10 na po ngayon. Napakabilis po ng araw, no? Napakabilis po ng buwan. 1 month na lang, 2025 na po. Amen. Papasok na po yung panibagong taon ng ating mga buhay. Amen. So, salamat po sa ating Diyos na buhay at ngayon po meron po si Lord sa atin ibabahagi. Amen po. At ito ay may kinalaman sa karamdaman. Isang verse lamang po ito na binigay sa akin ng Lord kaya nais ko rin pong ibigay sa inyo. Sige po, ito pong ating Bible verse devotion this morning na matatagpuan sa Book of Juan, chapter 5 verse 14. Ang sabi ni Jesus doon sa taong may sakit na pinagaling niya, ang sabi niya rito, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Ulitin ko ulit. Sabi sa Juan chapter 5 verse 14, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Yan. Sabi po ito ni Jesus doon sa tao na pinagaling niya. Amen po, dahil ito'y may karamdaman. Amen po. Kumbaga, pinakita dito no, na si Jesus po ay handa siya para pagalingin yung taong may sakit. And hindi lang yung taong may sakit na yun, kundi tayo rin pong may mga karamdaman. Amen po, no? Pero, yun nga, na minsan, inaalaw din ng Lord sa atin na may mga karamdaman tayo kasi dahil nga din sa ating mga nagagawang mga pagkakasala, diba? Minsan sa pagsuway natin sa Panginoon, 'di ba po? And yun nga na kung bakit nagkakaroon din po ng sakit ang tao. Amen po. Minsan sa mga kinakain din po natin na hindi tama. And may mga bagay din talaga na nagagawa natin o may mga nagagawa tayo na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya kung bakit nagkakaroon tayo ng mga karamdaman, amen po. Amen. Para, yun nga, para iparealize sa atin ng Panginoon na meron tayong nagawang mali. At kailangan po natin yung pagsisihan sa Panginoon. Kaya nga sabi dito ng Panginoong Jesus, huwag ka nang magkasala. Big sabihin, minsan yung karamdaman natin ay dulot din pala yun ng mga pagkakasalang nagagawa natin. Amen po. And sabi ni Jesus Christ na baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Amen po. Kumbaga sa buhay mo, sa buhay natin, lalo na't kung ikaw ay Kristiyano na, amen, iwas ka na sa kasalanan. Umiwas na tayo sa mga bagay na hindi po nakakalugod sa ating Panginoon at patuloy po tayo na sumunod sa Kanya. Amen po. Para hindi natin maranasan yung magkakaroon tayo ng matinding karamdaman. At kung ikaw naman ay merong matinding karamdaman, nasa sitwasyon ka na nakaratay at merong malubhang sakit, you need to repent on God. You need to repent, amen, into God. Amen. Ang kailangan mo lang is magsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, lalo na kung ikaw ay Kristiyano na. Amen. Tumalikod ka sa Lord, tas nagkasakit ka or may nangyari sa buhay mo. So, you need to humble, amen, in front of God. And aminin mo na ikaw ay nagkasala, nagkamali at nagkulang sa Kanya. Handa naman ang Diyos para patawarin ka, linisin at higit sa lahat pagalingin ka. At kapag naranasan mo yung healing ng Panginoon, kailangan mong sumunod na sa Kanya at wag nang sumunod sa mali. Amen. Or maging sa sarili mong kapamaraanan or dito man sa mundong ito. Kaya yun lang mga kapatid no, na kaya kang pagalin ng Panginoong Hesus. Emotional pain man yan, physical pain man yan, or spiritual pain or sickness man yan, Jesus is healed you. Jesus is healed us and me, all of us. Amen? Kaya yun lang mga kapatid no, magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Handa ang Panginoong Hesus para pagalingin tayo. Amen po. At iwasan na natin ang magkasala. Amen? So, yun lamang mga kapatid. God bless and good morning. Ito lang ang ating morning devotion this Sunday morning. Jesus loves you and I love you all. Yun lamang. Bye-bye! God bless po. Salamat po sa Diyos. Purihin ang